Yung 102, totoo yun. Hindi malakas sila nun. May laro talaga siya. Talagang may galaw siya. Bilib na ako. Yung 102 points po, hindi rin po ganun kadali para sa player. Grabe po yung laruan niya doon. Talagang lumilipad. Bandang third yung nakashoot out ng 2 points, sumigaw na ng nasa 70 points, 80 points, mas lalo akong ginanahan. Ang tawag namin kay Maxil ngayon dito, Mr. 102. Hi mga ka-UPEX, I'm Axel Pontaniel, 18 years old from Las Piñas City. Ang player type ay isang slasher. Ang pinakapangarap ko talaga ay isang maging pro. Halos lahat naman siguro pinapangarap sa inyo yun. Yung mga iba di lang maabot kasi wala silang mga connection ganun. Sa tagal namin nagpapaliga dito, ngayon lang kami nakakita ng 102 points. Grabe yung bata na yan. From first quarter hanggang fourth quarter, all out siya eh. Yung game na yun, alam naman namin na si Maxel yung magsa-standout sa amin. Impressive din yun, 100 points eh. So hindi naman lahat makakagawa ng gano'n. Oo, bibilib ka naman sa bata eh. Mantang mo whole game, puro pass break naman siya. May laro talaga siya. Mahusay talaga siya. Yung game ko nung naka 100 points ako, hindi ko ina-expect yun. Kasi 5 lang kami, tas ang lalaki ng kalaban namin. Kaya ako nagawa yun, di rin ako puyat nung araw na yun. Tas sumachamba yung mga tres ko, nakailan tres ako, tas puro pass break, steal. Tas pagod yung mga kakampi ko, ako lang tumatakbo, kaya sa akin din lahat ng bola. Yun sa mga bashers ko na sinasabihan akong bakaw. Hindi naman actually kasi dami ko ring assist nung time na yun eh. Nagulat na rin ako sa sarili ko kasi habang lumalaki ako, nakaka-achieve na ako ng maraming award. Lagi ako nananalo ng MVP, lagi ako nasasama sa mga Mythical 5. Pinakamalaking bagay doon, nagiging inspirasyon ko si Kuya Lance, mas lalong tumitibay yung loob ko. Si Kuya Lance, idol ko yun. Yung laruan niya kasi, isa siyang point guard na matangkad. Marami ding takot sa lugar namin sa kanya kasi ilang taon pa lang siya noon, sa junior na siya naglalaro. Ayaw siya pala rin sa mga kaedad niya. Natatandaan ko nung mga bata pa kami, lagi kaming tumatakas ng tunang madaling araw para mag-basketball sa amin. Tapos lagi niya pong sinasabi sa akin na pag may malakas na kalaban, huwag matakot kasi tao lang naman din daw po yun. Pag may mga mali ako nagagawa sa court, lagi niya akong pinagsasabihan. Pag may pagkakamali ako, lagi niya akong tinatama. Lagi niya sinasabi na ganto, ganyan. Lagi niya akong pinapersonal, lagi niya akong nire-real talk para tumibay yung loob ko lalo. One time, si Kuya Lance naglaro sa isang commercial league, tas binalita sa akin ni Daddy na na-injury siya. Nasahod siya, tas syempre sa atin, mga basketball player, pag nasahod ka, kala mo normal na magalang. Kahit sino nun, pag napipilay, pinapahinga lang. Kala namin normal na pilay. Sa may bandang balakang yung nadali sa kanya. After mga ilang weeks noon, hindi na siya makalaro ng maayos, hindi na nawawala yung sakit sa balakang niya. Doon na pina-check up ng tatay ko si Kuya Lance. Tapos yung bukol, tumubo mismo sa mismong ugat hanggang naging tumor cancer. Doon namin nalaman na may stage 2 cancer na pala siya. Taon siyang lumaban nun. Lagi niya sinasabi sa akin na kaya ko daw ipagpatuloy yun. Yun nga, nawala yung kapatid ko. Hindi ko din alam gagawin ko. Ilang buwan ako natigil sa laro. Tapos pag bumabalik ako sa laro, talagang sobrang pangit ng pinapakita ko. Di ako makafocus. Yung napasok ako sa school noon, doon ko naisip yung mga sinabi niya na magpuporsigido ako, na ako yung magtutuloy ng mga pangarap namin. Kaya ingatan nyo rin lagi sa sarili nyo. Kung may nararamdaman kayo sa inyo, huwag kayo magdadalawang isip, magpa-check up. So yun mga ka-UPEX, ito yung court na pinaglalaroan ko dati. Diyan ako lumaki. Ayun talaga yung pangalawang bahay ko. Nung umaga kami dito ng kapatid ko.
Actually, maraming kumukuha sa aking malalaking school. Kaso, hindi ko mag-grab yung opportunity na yun kasi may issue pa ako sa dati kong school. Pero pagka-graduate ko ng high school, babawi ako sa college ko. Pinaka number one na struggle ko sa pagbabasketball yung ACADS kasi umaga aral ka, tas uwian, ensayo ka hanggang gabi. Tapos pag-uwi mo, pagod na pagod ka. Pipilitin mo pa mag-aral. Tapos kinabukasan, gano'n na naman, paulit-ulit. Wala pa din yung mga liga-liga mo. Pero nasa school na naman ako. Yan, tutok na naman kami. Mas maganda kasi pag hawak ka ng school na ano nila yung mga ACADS mo. Mahirap talagang maging student athlete. Yung ginagawa akong panlaban sa mga struggle na ganun, nagsasacrifice talaga ako ng isa yung para sa akin kung anong gusto ko. Minsan, huwag niyo akong gagawin pero minsan di ako pumapasok para mag-basketball. Hello mga ka-UPEX, nandito ako sa Blue Court ngayon at may liga akong lalaroan ngayon. At ito yung liga ko na naka 102 points ako. Medyo malakas yung mga kalaban natin ngayon, mga batak sa pustahan yun, mga taga Gray Marville. Mga kaibigan ko yun pero mahusay kaya di ko rin i-expect na makakascore pa ako ng ganun ulit. Tara, pasok tayo. Game Max! Medyo nag-rattle na po kami nung bandang uli kasi ngayon lang din po kami nagkakapaan. Halos ngayon lang din po kami nakompleto. Masyado nataranta na rin po kami nung bandang dulo. Gawa na rin po ng pagod. Yun po, ang ganda po sana ng momentum namin kaso graduate yung isa. Doon po kami na-rattle. Yung isa po namin tigagawa ng player. Patid nga pa yung kapatid tinawagan. Guys, I'm Maxel Contaniel. First time ko magbablog ngayon para di puro bro. So malaking bagay talaga yung TikTok sa akin kasi kung walang TikTok, hindi rin ako kilala. Bukod sa pagbabasketball, ginagamit ko na rin to para gumawa ng mga contents. At yung TikTok ngayon, meron ng 300k followers at 11 million likes. Follow nyo guys, Maxel99 sa TikTok para masubaybayan nyo yung mga laro ko. So yun sa TikTok ko naman, di ko akalain mag-boom ako ng ganun. Kasi ginagawa ko lang yung TikTok para masave yung mga highlights ko. Tapos
Nagulat ako may sumikat din, tapos nagtuloy-tuloy. Dami nang lumalapit sa aking mga page, tapos mga endorsement. Di ko din ina-expect kasi nakakatulong na rin sa akin, lalo sa pamilya ko. Tapos nabibili ko na rin yung mga gusto ko. Doon din dumadami yung kaibigan ko. Kahit saan ako pumuntang lugar, feeling ko safe ako kasi ang dami nakakakilala sa akin. Nakakatuwa rin syempre ng maraming followers kasi syempre pag nagre-request sila, tapos ginagawa mo, nakakapagpasaya tayo ng tao. Lalo pag nabibigay natin yung mga gusto nila. Pinakamalaking bagay na tulong sa akin ng TikTok is ang dami kumukontak sa akin para kunin akong import sa mga nilalaroan na liga. So mga ka-OPEX, itong motor ko ngayon, galing ko, ito nga pala yung motor ko na pinaghirapan ko sa katas ng paglalaro. Para mabili ko to, buwan ko rin inipon, dahil sa mga iba-ibang lugar, pag-i-import, ganun, tas sa endorsement. At least yung ginagastusan ko motor, nagagamit ko rin pang service at hindi sa masama na bagay. So ngayon mga ka-OPEX, may laro naman tayo ngayon sa Gentry Cavite. So kumain lang ako tsaka nagpahinga tas banat ulit. Medyo malayo-layo yung biyahe ko sa Gentry kaya sa biyahe na lang tayo magpapahinga. Kita-kits tayo sa court guys. So yun mga ka-OPEX, nandito na tayo ngayon sa Gentry Cavite. May laro tayo ngayon, quarterfinals at mapapalaban tayo ng gusto. Ang nga pala yung jersey namin, 99. Shoutout kay Steve. So yun guys, talo tayo. Mabawi naman tayo. Hindi yung ganito natin. 5K. Nice game. Nakita po namin yung Liga dito.
priority ko po talaga na po yung si Maxel. Kasi alam ko naman po na madami din po sumunod kay Maxel. Ayun lang. Pero yung pinakauna ko talagang plano ngayon pag-graduate, kumonekta sa mga coach, lalo yung mga malalapit sa aking coach na matataas. Tapos sinasali ko sa malalaking liga. Pinaka-thankful ako sa kanila kasi kung wala sila, wala ako. Sila yung bumibit-bit sa akin pataas. Di ako titigil hanggang wala nakakita ng potential ko at matuloy ko yung pangarap namin ng kapatid ko. Siguro ako nabubuhay si Kuya Lance, sabay siguro kami nagtitiktok, kasama ko sa laro. Kasi ang dami na rin nagsasabi na ano pa daw kung buhay si Kuya Lance.